Pumasok na tayo sa ika-20 araw ng digmaan at kung iniisip ninyo na matatapos agad ang digmaang ito sa loob lang ng ilang araw, mag-isip na kayo uli ng isa pang beses. Mula sa huli nating update, nagsagawa ang US-Israeli coalition ng isang pag-atake na malamang ay isa sa pinakamahalaga sa buong kampanya bukod pa sa pagkakakitil sa Supreme Leader na si Ali Khamenei noong unang araw. Sa madaling araw ng March 17, isang Israeli strike ang kumitil sa buhay ni Ali Larehani na itinuturing na utak sa likod ng brutal na crackdown noong unang bahagi ng taon at siya rin ang halos kumokontrol sa mga galaw ng bansa mula nang sumiklab ang digmaan. Samantala, ang naging tugon ng Iran sa digmaang ito ay may nagawang kakaiba. Ang mga karatig bansa nila na dati ay sumusuporta sa kanila ay tila napagod na sa pag-iwas sa mga missile at ngayon ay umano'y pinipilit ang Washington na tuluyan ng wakasan ng banta ng Iran kasama na ang pagwasak sa mga kasangkapan ng kanilang panunupil. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Destroying the tools of repression. Matapos ang pagkawala ng Supreme Leader noong February 28, si Ali Larijani ay kinilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iran. Bagamat opisyal na may bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei, nananatiling misteryo kung nasaan siya. Hindi na siya nakikita sa publiko mula nang magsimula ang mga pag-atake. Kumalat ang iba't ibang balita na siya raw ay napinsalaan, nawalan ng malay o baka wala na. Sa kanyang pagkawala, ang Revolutionary Guards ang pansamantalang humawak ng kapangyarihan. Naging kilala rin si Larehani dahil sa kanyang papel sa crackdown noong January na kung saan tinatayang umabot sa 36,500 katao ang nakitil sa loob lamang ng 2 araw, ngunit hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Tinulungan siya ni Gholam Reza Soleimani, ang komander ng Basij, isang kinatatakutang paramilitary force na nakakalat sa mga komunidad, moske at unibersidad sa buong bansa. Silang dalawa ang itinuturing na pangunahing dahilan kung bakit nanatiling buo ang Islamic Republic sa gitna ng krisis. Ngunit sa madaling araw ng March 17, pareho silang nakitil sa isang Israeli strike. Sa kahit anong sitwasyon, napakalaking dagok nito, pero mas lalong naging critical dahil sa timing. Mula nang magsimula ang digmaan, may isinasagawang hiwalay ngunit sabay na kampanya ang US at Israel, bukod pa sa mga mas napapabalitang pag-atake sa nuclear sites at missile infrastructure. Ang layunin ng kampanyang ito ay direktang wasakin ang kakayahan ng rehimen na kontrolin ang sarili nitong mamamayan, lalo na ang kanilang sistema ng panunupil. Makikita sa mga target na pinipili nila kung ano talaga ang layunin ng operasyong ito. Ang pagsira sa missile launchers ay nagpapahina sa kakayahan ng Iran na gumanti. Pero ang pagsira sa mga law enforcement station at sa mga leader nito, mas pinapahina nito ang kakayahan ng gobyerno na kontrolin ang bansa, na dati pa man ay hirap na silang hawakan. Pero may mahalagang paalala dito bago tayo mag-isip na malapit ng tuluyang bumagsak ang rehimen dahil lang sa 2 strike na ito. Simula nang magsimula ang mga pag-atake, nagkalat na sa mga sibilyang lugar ang mga miyembro ng ERGC at Basij. Ayon sa ulat, si Soleimani ay nagtatago pa nga sa isang paramilitary tent camp nang siya ay matamaan. Bukod pa rito, ang estruktura ng kanilang organisasyon sa mga probinsya ay sadyang ginawa para makayanan ang ganitong klaseng pag-atake. Mayroon silang semi-autonomous na mga unit na kayang kumilos kahit mawala ng central command. Kaya oo, malaki ang epekto ng pagkawala ng kanilang mga lider at infrastruktura. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng kakayahan ang mga natitirang tauhan na ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Kung sapat ba ang lahat ng ito, iyan ang tanong na maaaring masagot sa lalong madaling panahon. Sa oras ng recording na ito, ginaganap ang Shahar Shanbesuri, isang tradisyonal na fire jumping festival na libu-libong taon na ang tanda. Sa kabila ng babala ng gobyerno, maraming Iranian ang lumalabas sa kalsada, nagsisindi ng mga bonfire at nagpapaputok ng fireworks bilang simbolo ng selebrasyon. Ayon sa mga unang ulat, laganap ang mga pagtitipon sa buong bansa. Ngunit kasabay nito, nagsimula na rin ang crackdown, lalo na sa Chikar District sa kanlurang bahagi ng Iran. May mga kumakalat din na video ng tuloy-tuloy na putukan habang sinusubukan ng mga security forces na paalisin ang mga tao sa paligid ng mga bonfire.
Mayroon ding mga undercover agents na agad na nang-aaresto sa mismong lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa Carage at Mashad, kung saan naiulat ang mga sagupaan sa pagitan ng mga tao at ng awtoridad. Babantayan natin ang mga susunod na mangyayari, pero ang tunay na pagsubok ay darating pa lang sa mga susunod na araw. Dahil sa March 20, ipinagdiriwang ang Nowruz, ang Persian New Year. Isa ito sa pinakamalaking pagtitipon sa Iran at madalas din itong nagiging sentro ng mga protesta laban sa gobyerno. Noong nakaraang taon, 2 dosenang tao ang inaresto sa iba't ibang probinsya habang ginaganap ang okasyong ito at nangyari iyon bago pa sumiklab ang kasalukuyang krisis. Ngayong taon, ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi natin masasabi na ito na ang magiging make or break moment, pero malinaw na isa itong malaking pagsubok sa plano ng coalition. Ang kanilang teorya, kapag napahina mo ang kakayahan ng gobyerno na manupil, ang mismong mamamayan na ang kikilos para pabagsakin ito. Ito ang paraan na iniisip nilang pabagsakin ang Islamic Republic nang hindi kinakailangang magpadala ng ground troops gaya ng nangyari sa Iraq. Pero ang problema, iba ang pananaw ng mga taong may hawak ng kapangyarihan sa lupa, ang mga armadong puwersa. At malinaw ito sa nangyari noong unang bahagi ng March. Humingi ng paumanhin si President Pezeshkian sa mga Gulf states dahil sa mga uncontrolled missile launches laban sa kanila. Sa unang tingin, parang tamang hakbang ito, lalo na at hindi naman direktang umaatake ang mga bansang iyon laban sa Iran, pero hindi ganoon ang nangyari. Binaliwala siya ng ERGC at ipinagpatuloy ang pag-atake sa Bahrain, UAE, Qatar at iba pang lugar sa rehiyon. Ayon sa ulat, galit pa ang ilan sa kanila dahil tila umatras ang presidente sa laban. Malaki ang ibig sabihin nito sa loob ng Iran. Ang Revolutionary Guards ay hindi simpleng military force lang. Isa itong grupong pinapagana ng ideology, mga hardliner na handang gawin ng lahat para mapanatili ang Islamic Republic, kahit ano pa ang kapalit. Kaya anuman ang mangyari sa mga lansangan ng Iran, mukhang hindi basta-basta mapapasuko ang mga armadong puwersang ito. A tough neighbor. Ang matinding paninindigan ng IRGC ay hindi lang nagpakita ng dynamics ng kapangyarihan sa Iran. Binago rin nito ang posisyon ng buong rehiyon sa paraang mahirap isipin ilang linggo lang ang nakalipas. Bago nagsimula ang digmaan, ang mga Gulf states ang pinakamalapit na kaalyado ng Iran laban sa posibleng aksyon militar ng Amerika. Kahit pa may mga US bases sa kanilang teritoryo, mariin nilang pinipigilan ang White House na umatake sa Iran at aktibong sinusubukan hanapin ang kompromiso sa pagitan ng Washington at Iran upang maiwasan ang labanan. Bahagi nito ay para sa sariling security dahil alam nilang ang gulo sa rehiyon ay hindi maganda para sa kanilang ekonomiya kahit sa panandalian. Ngunit sa kabila nito, sila pa rin ang ilan sa mga natitirang kaibigan ng Iran. Halimbawa, ang UAE ay gumugol ng maraming taon upang ayusin ang relasyon nito sa Iran at ang Foreign Minister ng Oman ay nasa Washington upang talakayin ang sitwasyon kay Vice President J.D. Vance. Isang araw bago ang mga pag-atake. Wala sa kanila ang nagdududa na may banta ang Iran, kaya nga may US bases sila. Ngunit ang kanilang kalkulasyon, mas mainam nang makitungo sa banta ng Iran kaysa maging halos walang depensa sa isang digmaan. Ngunit sa loob ng halos 72 hours mula Operation Epic Fury, nagbago ang lahat. Mula February 28, nakapagsagawa ang Iran ng mahigit 1,800 projectiles na binubuo ng ballistic missiles at drones, lalo na sa UAE. Tinamaan ang Fujairah Oil Industrial Zone, isa sa pinakamalaking oil storage facilities sa Middle East, na may mga pipelines na ginawa para iwasan ang Strait of Hormuz. Sa Dubai naman, naapektuhan ang National Airport dahil sa isang drone strike malapit sa fuel tanks. Nagkaroon ng flight delays at makikita ang mga pasaherong tumatakbo sa gitna ng usok at kaguluhan. Halos pareho rin ang eksena sa buong Middle East. Bagamat nakakaharang ang US air defenses sa karamihan ng mga pinapadalang missile at drone ng Iran, may ilan pa ring nakakalusot. Ngunit higit na kahanga-hanga ay ang reaksyon sa mga Gulf capitals sa nakalipas na ilang araw. Marahil ang pinaka-nakakagulat na pangyayari ay nang ma-interview ng ABC Australia si Emirati Minister for International Cooperation, Ree Al-Hashimi, na naging viral dahil tinawag niya ang mga pag-atake ng halos unhinged dahil tinatarget nito ang civilian infrastructure.
Nang ipunto ng interviewer na ang US at Israel ang nagsimula ng digmaan at na-target ang Emirates dahil may US bases sila, hindi nagpaikot-ikot si al-Hashimi. Independent kung paano nagsimula ito, ang retaliatory measures na ginawa ng Iran laban sa Gulf states ang tunay na issue. Hindi napuputol ang relasyon namin sa Estados Unidos sa oras ng krisis. Hindi kami nagpapatalo sa pananakot. Mas mahigpit pa ang Bahrain na tinawag ang Iran na traidor. Nanguna rin sila sa pagsuporta sa isang UN Security Council resolution na kinondena ang Iran dahil sa kanilang mga target sa digmaang ito, na nakapasa na may hindi pangkaraniwang malakas na suporta. Habang hindi naman kasing matindi ang paninindigan ng bawat Gulf state tulad ni al-Hashimi, pare-pareho silang gumagalaw sa parehong direksyon. Formal na inorganisa ng GCC ang pagbabagong ito gamit ang Article 51 ng UN Charter tungkol sa kolektibong self-defense at malinaw na iniwan ang opsyon na tumugon sa pamamagitan ng puwersang militar. Ngunit sa likod ng mga pampublikong pahayag na nananawagan ng kapayapaan, mas direkta ang pribadong mensahe sa Washington: tapusin ang trabaho. Pinipilit ng mga opisyal ng Gulf states ang administrasyong Trump na tuluyang pahinain ang kakayahan ng Iran na banta ang kanilang infrastruktura. Bagamat hindi ito nangangahulugang ganap na pagbagsak ng rehimen, malinaw na ang layunin ay pahinain ang militar na kakayahan ng bansa ng matagal na panahon. Ngunit balikan natin ang konteksto. Sa loob lamang ng 3 linggo, nagawa ng Iran na gawing kasosyo ang bawat Gulf state na dati ay naglabi para sa Washington. Ngayon, aktibo na silang sumusuporta sa kampanya para sirain ang militar na kakayahan ng Iran. Sa halos anumang pamantayan, isa ito sa pinaka-self-defeating na desisyon sa foreign policy na nagawa sa modernong Middle East. The choke point. Kung masama ang diplomatic picture para sa Iran, mas ramdam sa ekonomiya kung saan talaga kumakagat ang digmaang ito sa iba. Ang choke point, ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang halos 20 million barrels ng langis araw-araw, ang pinakamalupit na pinag-aagawang waterway sa mundo. Ayon sa karamihan, halos wala ng conventional Iranian Navy. Nasira o nalunod na ng mga American at Israeli strikes ang karamihan ng kanilang fleet. Pero hindi ibig sabihin na ligtas ang pagdaan ng barko dahil ang mga assets na gumagawa ng pinsala ay hindi ang malalaking barko. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ng IRGC ng shore-based anti-ship missile batteries sa baybayin malapit sa Bandar Abbas at Qeshm Island. At napakahirap harapin ang mga swarms ng fast attack speedboats at Shahed-style drones gamit lamang ang air campaign dahil napakadaling itago ng mga ito hanggang sa ilunsad. Dagdag pa rito, ang mensahe ng rehimen tungkol sa lahat ng ito ay lubhang contradictory na lalo lamang nagdulot ng kalituhan. Sa kanyang unang pampublikong pahayag, at ginagamit natin ang terminong pahayag ng magaan lang dahil maraming duda kung buhay pa siya, sinabi ni Mojtaba Khamenei na ang pag-block sa strait ay tiyak na dapat ipagpatuloy. Ipinapakita nito na handa silang ibuhos ang lahat sa hakbang na ito. Samantala, ang dating ministro naman ay nagsabi ng halos kabaligtarang kwento. Ang strait ay hindi sarado, kundi sarado lamang para sa mga American at Israeli ships at tankers, hindi para sa iba. Ang epekto nito sa ekonomiya ay napakalaki. Tumaas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo mula nang sumiklab ang digmaan at ang Gulf states ang pinakanasa unahang linya ng pinsala. Ayon sa isang stress test ng Goldman Sachs na inilathala noong March 15, na kung mananatiling effectively closed ang strait hanggang April, ang Qatar at Kuwait ay maaaring makaranas ng contraction ng 14% sa kanilang buong taon ng GDP, the worst mula pa noong Gulf War noong 1990. Ang UAE at Saudi Arabia naman ay hindi gaanong maaapektuhan, pero parehong makakaramdam ng malaking dagok, 5% at 3% ayon sa pagkakabanggit. Ngunit ang urgency na ito ay hindi pa rin nagresulta sa isang unified international coalition na ikinagalit ng Washington. Hiniling ni Trump na humingi ng suporta mula sa 7 bansa para magpadala ng warships at tumulong sa pagpulis sa strait, at sinabi pa niya sa reporters sa Air Force One, "Whether we get support or not, we will remember." Sa Europa naman, ipinakita ni German Defense Minister Boris Pistorius ang mood sa karamihan ng kontinente. "This is not our war. We did not start it." Ito ang pangunahing posisyon ng Europa. Ang digmaang ito ay sinimulan ng US at Israel at sila rin ang dapat humawak hanggang matapos. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang krisis.
south of the Litani. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may isa pang front na kumakalat sa pagitan ng Israel at Lebanon. Na-cover na namin ito dati nang magsimula ang labanan, ilang araw lamang matapos ang unang strikes sa Iran, at ang sumunod ay nagbunsod sa Lebanon bilang pinaka-volatile na pangalawang front ng digmaan. Pagsapit ng March 16, tatlong magkakahiwalay na IDF divisions ang sabay-sabay na nagpapatakbo sa southern Lebanon, pumapasok sa Qiyam, Bins Jabel, at Marion, ang pinakamalalaking ground operations mula noong 2006 intervention. Utos ng evacuation ang sumasakop sa lahat ng lugar sa southern Litani. Kapag isinama ang mga evacuation sa Bar Valley at southern Beirut, aabot ito sa halos 14% ng buong teritoryo ng Lebanon at malapit sa 1 milyong tao ang napilitang lumikas. Ayon sa Israeli Defense Minister Katz, ang ilan sa operasyon ay modeled sa Gaza, wala pang timeline para sa withdrawal, at may ilang ministers na nagpapalutang ng ideya ng semi-permanent security zone. Sa ngayon, wala pa namang senyales na may pagpapalawak ng operasyon patungong Beirut o lampas sa Litani. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi nagkaroon ng panawagan para sa ganitong hakbang, dahil meron. Isang senior cabinet official ang nangahas pa na imungkahi na gawing Careunes ang southern suburbs ng Beirut. Ang tugon ni Lebanese President Joseph Al sa usaping ito ang pinakakapansin-pansin na nangyari sa Beirut sa loob ng maraming taon. Tandaan, sa Lebanon, ang sectarian identity ay sentro ng halos lahat ng nangyayari, lalo na sa politika, at ang LAF ay itinuturing na huling cross-sector institusyon sa bansa. Sa kabila nito, ang kawalan ng aksyon ay seryosong nanganganib sa soberanya ng bansa. Ang leksyon na natutunan ng Israel mula sa October 7 attacks, tama man o mali, ay hindi na nila kayang payagang may kaaway sa kanilang border. Pagkatapos ng 2024 ceasefire sa Lebanon, malinaw sa Israel na ang disarmament ng Hezbollah ay minimum condition. At sa kabigatan ng sitwasyon, malaki ang naitulong ng LAF. Nakumpleto nila ang Phase 1 ng operasyon ngayong taon. Bagamat mabagal ang progreso, napakabagal hanggang sa posibleng mas mabilis mag-rearm ang Hezbollah sa ibang bahagi ng bansa kaysa sa natatanggal ang armas nila. Napakita ng LAF na kaya nilang mag-deliver. At hindi rin napapadali ng katotohanan na hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-launch ng Hezbollah laban sa Israel. Bagamat malaki na ang nabawas sa stockpile nila at patuloy na nababawasan sa mga sagupaan nila sa IDF, malayo pa rin ang surrender nila. Dito natin tatapusin sa ngayon. Ngunit maniwala kayo, marami pang susunod na mangyayari habang nagpapatuloy ang sitwasyon. Salamat sa panonood.